Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. This is your February reading. Ano yung mga ganap ngayong February, mga possible na paparating, mga pwede mangyari. Ano dapat malaman. Maraming salamat Capricorn, bago ka man dito or matagal na sa iyong patuloy na panonood ng mga readings ko, pag-share ng mga readings ko. Malaking tulong po yung lahat ng mga nag-like, follow, nag-subscribe. Thank you din sa mga nag-avail ng membership, subscription, mga nagbibigay ng super thanks and stars, pati na rin yung nag-avail ng private readings. Speaking of private readings, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Lahat ng kailangan nyo, pati link sa aking official page. Kung mag-i-inquire kayo, magbubook kayo nandyan. Or sa pinakadulo. Tignan nyo na lang. Okay? Surrender to passion. Ito yung blockage eh. So, ito yung dapat mong gawin para matanggal yung blockage. Okay, Capricorn? Para pumasok yung mga blessings. Matanggal yung mga trapped energies na hindi na dapat nandito. Surrender to passion. Get out of your head and feel the fire in your belly. Focus on the people or activities that ignite your passion and let it flow. Meron tong kinalaman, Capricorn, sa pagpupursue ng iyong passion sa buhay, kung ano man yung tinutukoy na ito na passion mo daw. Oh, 'di ba? Feel the fire in your belly at mag-focus ka daw doon sa mga people or activities na nag-i-ignite netong passion. Ano ba 'to? Yung passion mo, yung gustong-gusto mong gawin, tuparin para sa sarili mo. Okay? Ito yung itong passion na to, ito yung pinaka ano bang tawag natin dito? Yung pinaka-apoy ng kaluluwa natin. No, ito yung nagbibigay ng buhay sa atin. Yan nga yung passion natin eh. Kung hindi natin nagagawa yung passion natin, and then hindi tayo parang hindi ka buhay, alam mo yun. Yun lang yung sinasabi dito. Gawin mo kung ano tong passion mo. Okay? Kasi merong mga tao dito pwedeng in-encourage ka nila or sinusuport ka nila dito sa iyong passion. Pero alam naman natin na hindi lahat ng tao ganun, 'di ba? Yung iba tutol sila or wala lang pake. Pero meron talagang mga tao na alam mo 'yon, susuportahan tayo doon sa passion natin. So doon ka. Huwag kang nang mag-focus doon sa mga tao na nagdi-discourage sa iyo. Bagkus doon ka sa mga tao lalo na nakaka-inspire sa iyo to fulfill your passion. Yun yun. So, para matanggal yung blockage mo, isa yan sa susi. Transformation. Ay, ang ganda. Yun naman kung gano'ng kaganda yung butterfly niya. Wow! So, nakikita ko ikaw ito na babaguhin mo yung sarili mo. Baka magkakaroon ka ng complete makeover. Physically, internally. Okay? Outside and on the inside. Yun yung nakikita ko eh. Dadaan ka sa malaking pagbabago. Whether ito ay self-induced or meron talagang ganap, pangyayari, ano man itong darating na ito yung magdudulot ng transformation sa'yo, sa buhay mo. Okay? Parang siya, parang si Death card. Basta expect mo na merong transformation ngayong February. Wow, meron kang full moon in Taurus. So, hindi ko na ma-explain sa inyo yung astrological aspect nito dahil wala ako alam sa astrology, although may binabanggit na Taurus dito. It could be na ito ay pwedeng energy mo to, something related to Taurus din.
At ito ay may kinalaman sa iyong dreams. Ayan o. Your dreams need a practical plan, Capricorn. So yun, feeling ko lang itong transformation na to at saka passion na to. Related silang tatlo. For you to be able to succeed or ma-reach mo itong dream mo or goal mo, kailangan mong ignite yung passion mo. And kung meron ka mang mga dapat baguhin sa sarili mo, importante rin yon as a key factor para ma-reach mo itong dream mo. At meron binabanggit dito na kailangan ng pagpaplano, Capricorn. Siyempre, lahat yan ay ingredients, no? Para ma-unlock mo itong iyong dream. Siguro, yun yung mga dapat mong gawin. First things first, yung tanggalin yung blockage and then do the necessary changes with the transformation card. Sabi ko nga, ito ay pinaka, ano ba tawag dito? Reinventing yourself. Kasi inside and outside yung binanggit ko kaninang pagbabago dito sa sarili mo. Okay? At syempre, huwag kalimutan yung pagpaplano. Okay? Kasi pag wala kang plano, anong susundan mo, di ba? Para dun sa iyong goal or dream. Importante rin yun. Kumbaga sa bahay, pwede bang walang blueprint? Syempre, hindi pwede yun. Or halimbawa, first time mo magluto, alangan namang wala kang recipe. Syempre, di ba? Ano yung step by step? Yun eh. So, napaka-importante nung planning para maging successful yung outcome dito. Ngayong February, ano yung tinutukoy na yan? Tingnan pa natin yung mga tarot cards. Meron kang Hermit, which is Virgo energy. Meron ka ring Pisces energy with the Moon card. Pwede ring may fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Pwede ring may Earth, nakapareho mo. Ayan, may Taurus dito. Taurus, Virgo, Capricorn. Sa bottom ng deck mo, meron ka namang fire uli, which is the Queen of Wands. May dalawang tau-tauhan dito ng fire, which is si Knight at saka si Queen. Queen is pagiging confident. Paano mo dalhin yung sarili mo? Importante rin yun. Siguro. Importante yung confidence para magawa mo yung dapat mong gawin. Ano man task itong paparating sa ngayong February. Kailangan maniwala ka sa kakayahan mo, sa abilidad mo, or maging just be yourself. Maging natural ka, maging confident ka. Or kung meron ka nakakadil na person na ganyan, pwedeng fire sign. Pwedeng bukod sa attractive yung person na yan, siya malakas nga yung dating niya. Kasi nga, siya confident. No? Iba kasi nakakadagdag yun sa appeal ng isang person kapag nakita nila na napaka-confident mo. Para sa iba, na-attract sila dun sa ganun. So, you would be, it's either your energy, ikaw yan, na nakaka-attract ka ng tao dahil dun. Or na-attract ka sa isang tao na may ganyang energies. Someone is hiding something from you. It could be Pisces or si Virgo. Ewan ko kung sino sa kanila. Pero meron tinatago tong person na to. Meron ding person na umiiwas. Ayan, nagtatago na energy. Whether siya yung nagtatago talaga, pero parang meron din kasi siyang mga sikreto. Tinatago. Oo. Meron dito, person na lumalayo or umiiwas or nagtatago. Ayun yung napipick up ko dito sa dalawang card na to. Ng ghost, sabihin na natin. Basta, energy na nagtatago. Pwedeng si Virgo, pwedeng si Pisces.
At kung ano man to, may mga sikreto to, may mga tinatago siya sa'yo, bukod dun sa pagtatago niya sa sarili niya, pag-iwas. Pag ano to pag withdraw pag di-disconnect, o whether ikaw yan, pwede rin namang energy mo yan, why not, no? Pero pwede rin kasing yung person na nakaka-deal mo ganyan. No, ibig lang sabihin nito, wini-withdraw niya yung sarili niya, whether ikaw yan or person na nakaka-deal mo. Ayaw niyang harapin or makiharap, ayaw niyang harapin yung sitwasyon or ayaw niyang harapin yung tao. Nagtatago, umiiwas, dinidisconnect yung sarili or ina-isolate niya yung sarili niya. Kasi minsan ito ay pag-isolate And this is unnecessary, feeling ko lang. Hindi naman dapat mong gawin yan or hindi niya dapat gawin yan, pero yun yung ginagawa niya. Okay? Yun yung gagawin niya ngayong February. Oh, may no-show. Wow. Hit and run tong person na to. Naku, ingat ka, dear. Kung ito ay romantic interest or kahit hindi, ka-business transaction mo to. Now you see me, now you don't to. Ganin 60 seconds, ganun yung nadidetect ko sa kanya Hit and run. Pagkatas magawin yung gagawin, pagkatas nakuha yung makukuha, alis na. Okay? So, alam mo na, drill dito sa person na to. Kaya kung sino man tong kadil mo na yan, ganyan, maaaring ganyan yung gawin niya. Bigla na lang magiging rogue. Or out of reach, wala sa radar, alam mo yun. Bigla na lang naging stealth mode, bigla nawala. Kasi nga may tinatago tong person na to. Okay, sikreto yan. Wow. Oo, may mga tinatago siya. Yun po, Four of Pentacles. Meron ditong tao na too selfish to let go. Or too selfish to share. This person is keeping something to his or herself lang. Gusto niya sa kanya lang yun. Possessive. Covetous. Hoarder. Or kuripot. Kung pinag-uusapan dito, pera. Hindi niya bibitiwan. Kung ano man tong hinahawakan niya. Nag-hold on tightly siya dun, no? O yan. Ayaw niya mag-let go. Ayaw niyang i-share. Ayaw niyang pakawalan. Basta. So, tignan na natin yung love life. Ito sa love life, pwedeng energy mo to. Energy ng person na nakakonect mo, ha? Bahala na kayo sa mga expectations ninyo. Since ito ay general reading lamang, for sure, hindi lahat tutugma or makaka-relate dito. Wow! Wow! Isa na lang. Wow! Ang ganda, uy. Pinagdasal ko sana wag nang masira yung magagandang cards mo. Kasi ito pa lang, right path, abundance, destiny, true love. Ang ganda naman nung mo, love reading mo para sa February. Mukhang lahat ay tama ngayong February pagdating sa love life mo. Walang negative cards. Ayan, Love is a beautiful journey and you're on the right path. Nasa tamang tao ka, nandun ka sa tamang pagkakataon, nandun ka sa tamang direksyon na tinatahak mo. So, whether ito ay na-meet mo na or hindi pa, andun ka sa tama na path. Kaya yan lang, i-continue mo lang yan. Diyan ka lang, stay put ka lang dyan. Ayan, may abundance. So, open your heart to receive the abundant love. Wow, paparating. Kaya nga ito, specific sa mga single. No? Diyan lang kayo. Tuloy nyo lang yan kasi mukhang tama yung landas ninyo at diyan nyo mamimit yung person na mag-o-offer sa inyo ng true love and destiny. Yan, Yeah, lapit natin. Para sabihin nyo naman. Ayan. Kayo magbasa. Diba? Ito na yun. Ito na yung tamang landas, yung tamang pagkakataon, at yung tamang person na paparating. At destined kayo neto. Destined. Nag-uumapaw ang pag-ibig dito. Ayan, may abundance.
Pwedeng twin flame mo daw siya kasi sinasabi dito magkakaroon kayo ng union ng iyong twin flame. Wow, this is a destined event. So ako sa inyo, abang-abangan nyo na yan. A deep and enduring connection going beyond superficial attraction. Take note, this is something na malalim o na soul level itong connection ninyo. Twin flame and ayan, no? Pang-eternal na kasi ito eh. Diba? Kung pakikinggan natin, masyadong maganda. Pero yun yung mga lumabas. So, ayoko nang pakialaman yan. Yan yung na-pick up ng baraha. Tignan pa natin yung iba pang paparating sa'yo, Capricorn. Ano ba yan? Ang ganda-ganda na mga energies mo dito sa love life mo, sabi mo yan. Bagay, hindi naman talaga perfect lahat. Casket is ending. Ano man itong ending or loss na maaaring mangyari sa iyo ngayong February. So, ihanda mo na lang sarili mo dito. Kasi pwedeng may aalis sa buhay mo. Tao man yan o hindi. May mag-i-end. May mawawala. Okay? Ano pa? May ring. Ito na nga, marriage. Oh, ayan na nga. Engagement, commitment. This is a symbol ng pagmamahal, loyalty. It could be romantic or business partnership or commitment na paparating sa iyo ngayong Feb. Pero may binanggit din na marriage. So take note ha, kasi ang ganda ng mga cards mo sa love reading eh. So pwedeng marriage na nga talaga para sa iba to or engagement. Ano? Teapot, deep friendship with someone of the same sex. Okay. Meron ba akong binanggit na ano dito? Wala naman. Pero, pwedeng ito yung BFF mo. Or kung meron ka mamimit na kapareho mong gender na magiging close sa'yo, or magiging malalim yung friendship ninyo, pwedeng yan. Itong February, baka merong ganyan. Tignan na natin yung iba pang additional na mensahe or payo sa'yo. Kuha tayo ng 3 pang cards. Forgiveness. Meditation brings answers and trust. Oh. Baka may bati dito kasi ayan oh. Pwede may binanggit dito, di ba yung friendship na same sex? O baka na may iba kung meron man kayong BFF nyo, kaibigan ninyo, dati nyong ka-close, na nakatampuan ninyo. Or kahit naman hindi yung friend mo, basta meron lang magkakabati dito, may hihingi ng tawad, magkakabati na. Sa family man yan, sa friendship, etc. Okay, may pagpapatawad. At meron ditong meditation brings answers. So, okay. So, baka ito na yung mga answers na hinihintay mo. Kung meron ka mga ipinagpipray, ipinagme-meditate, netong mga nakaraan, paparating na yung mga kasagutan. Yun lang yung nafe-feel ko dito. Ngayong February yan. Magtiwala ka lang. Hintayin mo yung divine timing. Ayan, pag nakita natin yung trust na yan, ipaubaya mo na lang sa langit yan. Darating na nga kung ano man ito Isa pa yung mga sagot dito. Okay, Capricorn, ito yung February reading mo. Sana naka-resonate kayo dun sa magaganda. Sana makatulong sa inyo to. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.